Dahil sa pagbabago ng teknolohiya partikular sa online, nakisabay na rin ang ilang negosyante rito sa pag-aalok ng kanilang mga produkto. Nung unay, masaya ang ilan sa kanila sa hassle-free na pagtitinda. Pero ngayon, may reklamo ang ilan sa online sellers dahil sa polisiya ng isang platform na oras na magbago ang isip ng customer at ikansela ang order. Sila pa umano ang magbabayad ng return shipping cost nito. Alamin ang balitang A to Z special report ni Ace Cruz. Batay sa 2023 survey ng social weather stations, 64% o 6 out of 10 Filipino households ay fur parents o yung mga may alagang hayop gaya ng aso at pusa. Kung kaya kaliwat kanan din ang bentahan ng pet supplies, physical man o online store. Isa riyan si Janice, hindi niya tunay na pangalan, na araw-araw kong tumanggap ng orders online mula noong 2018. Pero sa dami ng orders, may ilan din sa mga ito ang bumabalik sa kanilang warehouse dahil sa change of mind o pagbago ng isip ng ilang customers. Nagkamali lang si buyer, ang sabi niya dito, I thought this is 6 item in a package as advertised as wholesale, but it turns out there's only 1 in a package. So I want to return this and get a refund. Inirereklamo nila ito sa e-commerce platform, kalapit ang pre-shipment photos at videos ng produkto kumpara sa itsura ng mismong parcel o produkto oras na bumalik sa kanilang warehouse. Yung dispute namin was rejected. Wala naman daw issue. The item has been successfully returned without any further issues and in the same condition and quantity. Hindi nila maintindihan kung bakit sa pagkakamali ng consumers, sila ang sinisigil ng return shipping fee. The return shipping fee is 225 pesos deducted to us. So ayan po, deducted to us. So meaning, wala na po kaming kinita dyan, nagkaroon pa ng charges against us. Hindi ba sa 10 canceled parcel na natatanggap ng Shopee seller na aking nakausap dito sa Valenzuela City at ilan sa lamang ito sa kanilang natanggap sa ngayon. Pero ang pinaka-problema nila, itong mga parcel na wabalik sa kanila dahil sa change of mind ng mga customer. Bakit nga ba hindi sila magagalit? Pag bumalik sa kanila, ang pangit na ng packaging, ito butas-butas pa at hindi natin alam kung kamusta na yung produkto nito sa loob. Kung magpapatuloy nilang ganitong issue ayon kay Alias Janice, We are planning to temporarily go on vacation mode. Hindi naman talaga kami mag-opt out. I mean, we're still looking or waiting for Shopee to eventually realize na hindi po ito yung tamang pag-treat sa mga sellers niya because ang dami na pong binabayaran. Kumbaga, malaki na yung nakukuha nila sa amin. Sana naman, magbalik din sila sa amin nang meron kaming mga seller protection and privileges po. idinulog ito ng news team sa online shopping platform na Shopee pero tumanggi silang maglabas ng pahayag. Gayunman, bukas nila silang makipag-usap kay Alias Janice kaugnay sa kanyang inirereklamo. Hindi lang si Alias Janice ang nakakaranas ng dagdag gasto sa tuwing may return items kung hindi ang ilan pang online sellers na sa isang Facebook group na lang inilalabas ang kanilang saloobin. Bukod dito, umaaray na ang ilan sa kanila sa ipinapataw na fees o bayarin ng naturang online shopping platform. Para hindi madihado sa kakarampot na kitang online sellers, marapat ng consumer ay huwag basta-basta mag-checkout lalo na kung hindi sigurado. Oras kasi i-cancel ang order at to receive na ito, wala mang kaltas sa consumer, pihadong ang mga nagtitinda naman online ang mawawalan. Samantala, nananatiling bukas ang news team sa panig na online shopping platform para mabigyan linaw ang issue na ilan sa kanilang partner merchants. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.